Yun. Nakakatakot naman. O yun mga idol. Dito tayo. Nakakatakot. Bibigay idea kung saan kami pupunta ngayong araw. Wala na po. Okay na po. Pagawa sa JY6 Motocare. Yan. Pasag to. Nasa magkano naman yung kilo niya? Ito yung paligid natin. Gateway to Bicolandia. Tama kayo mga idol. Nasa Bicol na naman tayo. So sa mga bago lang po sa channel natin na bumiyahe na po tayo last month ng Bicol. So ito po, panoorin nyo na lang. Kaya dito na po tayo nagumpisa ngayon kasi situation pa rin naman yung makikita nyo. Same scenario. Ganun pa rin yung dadaanan ko. Sinimulan ko na dito sa arko ng Bicolandia. Magpapasundot na naman tayo sa ilong. Blessing in disguise na rin. Inulan tayo ng malakas kanina. And dito, papasok ulit tayo sa checkpoint para tingnan natin kung may magbabago ba sa proseso nila katulad ng nakaraan. Ibayad pa ba or meron pa rin? Tingnan natin mga idol. Magiging suki tayo ng rides. Kung kakanan ka dito, papunta tong Legazpi, papuntang Camarines Sur, papuntang Naga City. So ito naman yung Camarines Norte. At ganun pa rin, sobrang haba pa rin. Nako, maghihintay na naman kami ng ilang oras nito. Ayun mga idol sobrang haba Magbabayad na naman tayo na limpak na 700 nito. Dami na naman tao. Alright mga idol. Oops. Okay mga idol, ito naman tayo. Sakit. Mga idol, medyo mabilis yung proseso ngayon, medyo mabilis. Hindi katulad ng nakaraan. Ang binayaran natin ngayon is 600 na lang, nakaraan 700. Alright, punta agad kami ng Camarines Norte. Ayos. So nakita nyo mga idol, negative kaming dalawa. Ito na yung papel. Tara na. Kung mapapansin nyo, nauna pa kami dito sa mga nakamotor na to. Ano pa kami natapos? Dahil alam na ni Mrs. Easy Rider ang gagawin. Dahil pagdating pa lang niya, nag-sign up agad siya. Hindi na siya naghintay na magtanong-tanong pa. Nag-sign up, kinuha agad yung ID, nag-payment. Then after ilang minutes, na gano'n na kami. Naswab agad kami. Unlike nung unang punta namin dito, medyo mahirap. Halos 1 hour lang kami naghintay dito ngayon. Okay, let's go. Okay, hihinto ulit tayo dito sa checkpoint para ibigay yung kapirasong papel na galing sa kanila. Okay lang po. Wala na po. Okay na po sir, thank you. Salamat. Oh yun mga idol, umuulan na naman dito. Success. Palakas na naman. So nakita nyo nga, mas maganda na yung proseso ngayon. At ang pinaka-importante, nagmura siya. Yung dating 700, ngayon naging 600 na lang. Baka next month 500 na lang pagbalik namin. Siguro magkakapote na kami. Ito na naman ang ulan. Nako, babay na mga idol.
Okay, touchdown. Proper tayo ng Labo, Camarines Norte. Mapapansin nyo, nakakapote tayo. Sobrang lakas ng ulan kanina. Dito lang medyo tuyo yung daan. At papunta pa lang dito yung ulan. Pero ngayon na medyo napabilis yung biyahe natin kasi 3:48 pa lang. Balis tayo doon mga 2:30. Route mode tayo kahit umuulan. Ito nga pala yung proper oh. Papakita ko sa yung proper ng Labo, Camarines Norte. Alright. Shoutout po sa mga easy ride nating taga Labo. So mga 12 kilometers na lang siguro. Nasa diet na tayo. Muna tayo sa ating tutuluyan. Sarap na biyahe na naman ito. Another achievement na naman para sa ating easy ride 150N. Motorstar lang po yung pinanglolong ride ko. Nakarating tayo ng walang aberya mga idol. So, binibilisan na natin mga idol. Hinahabol tayo ng ulan. Ayun o, dilim-dilim. Baklas kabit na naman tayo ng camera. Pero takbo pogi pa rin. Hirap na madisgrasya dito. Lakas ng hangin mga idol oh. Napapalid kami. Nasa gitna kami ng bukid. Kita nyo, dilim-dilim. Dito na naman tayo sa kabukiran. Walang kung may bagyo ngayon. Manat! Basa na yata yung camera ko. Okay, Talisay, Camarines Norte. Touchdown. Nasa proper tayo ng Talisay, Camarines Norte. Idol, kung nakikita nga ninyo, so nandito na tayo sa surfing capital ng Camarines Norte. So nandun, may mga naglalaro ng surfing board doon sa ilang side na yun na beach. Kung mapapansin nyo, lahat ng naliligo rito, open dito sa area na to. Anytime pwede kayo maligo, lalo na kung Sunday, napakaraming tao dito. Ligo na, ligo! Ang ganda ng alon dito mga idol oh. Pwede ka rin dito mag-rent ng surfboard and pwede rin paturo ka. May bayad nga lang. So mamaya, gagawa ako ng time-lapse. Yung pinakadulo nitong beach na to, papunta doon sa kabilang dulo. Shoot mag-isa. Gagawa na rin siya ng sarili niyang channel. At ngayon, umalis na muna tayo dun sa beach dahil gumanda nga yung panahon. Sobrang init na. Balikan natin siya mamaya. Samahan nyo ako sa aking celebration. Konting salo-salo. Yan, maraming salamat. See you there! Birthday celebration! Yan, ito mga idol ng ating kakayanang handa. Ito yung mga nanonood ng ads ni Easy Rider TV. Ayan. Subscribe mo na lang yung page niya. Right. Tignan natin to.
Good morning mga idol. Nakita niyo yung time-lapse natin. Galing tayo dun sa may center ng Bagasbas. So, time-lapse video tayo. Hanggang karating siguro tayo rito sa bayan ng Talisay. Hindi na tayo tumuloy dun sa dulo kasi kino-continuous pa rin yung development nitong Longest Boulevard. So, medyo hahaba pa talaga to. Dito rin, pwede kang makapamili ng mga isda. Ayun sila, oh, bagong dating yung mga bangkaro, no? So, silipin natin. Astig, di ba? Nagbabayan niyan sila. Ayan, no. Alimasag, oh. Kung may bibili po niya, magkano po per kilo niyan? Ay, sa kilo na ito ay 120 po ang isang kilo. Oo. Ayun, no. Mga bibili rito, oh. Sarap yung gataan. Sariwa. Ito, namimigay na sila dun sa mga tao rito ng isda. Namimigay na sila yung mga tira nila. Sariwan sariwa, oh. Kasag. Meron pa, kasag. Kasaan? Kasag. O, ito po. Kasag. Abuhay Ayan, no. Iba to sa limasag. Ay, yung isa kanina, yung maraming ano. Alimango to, di ba? Hindi. Kasag. Kasag to. Kasi magkano naman yung kilo niya kung may bibili? Oh, pwede palang tawaran to mga idol, no? Kasi mabibili pala to ng mura, oh. Pambinta. Pang barracks lang, ano? Pwede na. Salamat mga sir. Ayun, no? Pwede kang makahingi kasi yung mga ibang tao dito. Humihingi lang din sila sa mga dumadating na ganito kasi may mga sobra naman sila yung parang reject na isda or alimasag. So, sulit yung punta natin dito. Kasi hindi na tayo nanghingi kasi parang hindi na tayo nakipag-agawan doon sa mga taong nag-aabang. Ah, di ba? Saya ng biyahe natin. Nakita nyo mga idol ang saya ng Bagasbas, di ba? Ganyan na eksena natin dyan tuwing umaga. Napakasarap kung gusto nyo ng chill, relaxing place. Dito kayo mag-stay, dito kayo magbakasyon. So, makakabili tayo ng mga sariwang isda. Mababait ang mga tao dyan. Bago natin makalimutan ng lahat, kailangan na pala muna natin magpa-change oil dahil hindi ako nakapagpa-change oil. Umalis tayo ng Manila. Alam nyo na, bisitahin natin ang GY6 Moto Care. Tara, puntahan na natin si Sir Ichi at si Sir Ivan. Let's go! Sarado pa. Okay, sarado pa si Sir Ichi kasi napakaaga pa. Alright, anyan yung easy ride ba? Iba ng kulay. Ayos ah. So ito na yung motor ni Sir Ichi. Yung dating kulay white na easy ride. Baka pagbalik natin dito, iba na naman ang kulay nito. Ganda ah. Ganda. Kaya mag-alala si puti pa rin talaga. Dito na tayo sa GY6 Moto. Nagpapachange oil na tayo kila Sir. Inistorbo natin sila. GY6 Moto Care. So sa ibang mga idol natin, pasensya na kasi kung aga-aga kung pupunta rito. Dito rin tayo nagkita-kita. Sticker para sa magpapagawa sa GY6 Moto Care. Yan. Kunin nyo na lang kay Sir Richie. Okay. Salamat GY6 Moto Care. Yun. So, kagaling natin kay Sir Richie. Nagkakwentuhan kami na kung saan madalas mag-ride sa Easy Ride 150 Diet Chapter. So, nabanggit niya, madalas daw sila pumupunta rito sa Kapalonga, Camarines Norte. So ito, from Daet, bumiyahe kami ang almost 50 kilometers hanggang dito sa Barangay Bagong Silang, Labo, Camarines Norte. From here, ang Kapalonga is estimated is 31 kilometers. So ngayon, from dito, puntahan natin at mag-side trip tayo sa Kapalonga. At silipin na rin natin yung kanilang tourist spot doon kung saan madalas pinupuntahan ng mga ka-easy ride natin ng Daet. So let's go, samahan nyo kami. So ngayon mga idol, lalakbay tayo ng almost 30 kilometers from Daet. Estimated hanggang Kapalonga is 80 to 85 kilometers ang distance niya. So ang balikan natin is nasa 160 to 170 kilometers balikan. So okay na rin, sulit na rin yung biyahe natin. Ang kagandahan lang sa pagbiyahe natin dito sa Kapalonga is maluwag yung kalsada, walang traffic. And syempre pag walang traffic at maluwag yung kalsada, mas tipid sa gas consumption. Ito, bali ito, first time kong pupunta rito at first time kong makikita tong Shrine of the Black Nazarene nila. Halika, let's go! Ito na yata yung proper. Konti lang yung sasakyan, hindi masyadong matao. At yun na yata yung simbahan nila. Ito na yung simbahan na dinadayo rito mga idol ng mga taga Daet, mga taga Labo, Camarines Norte at yung ibang bayan pa.
Milagrosong simbahan raw ito ayon sa kanila. And bawal ka nga raw mga ako na pupunta ka rito tapos hindi mo tutuparin is magkakaroon ka ng karamdaman. Sabi-sabihin ng mga matatanda nung araw. Kaya ako never ako nang pupunta ako rito. Baka magkaroon tayo ng karamdaman. COVID pa yung mapunta sa atin, di ba? Mas maganda, pumunta ka na lang kung pupunta ka. Tapos ngayon, napasyalan na siya natin at nakita na rin natin ang aktual. Ngayon, silipin naman natin yung house dito. Nasa likod lang nitong simbahan. Right. Presko, presko. Sarap ng hangin. Kapalongga. Ayos, narating na rin natin sa wakas. Nandito na nga tayo sa isa sa mga old lighthouse dito sa Camarines Norte. At dito yun matatagpuan sa Kapalongga. Yan, salamat kay Sir Richie sa bibigay idea kung saan kami pupunta ngayong araw. Bigla ang lakad na to. So after mo rito, makikita mo rito yung tabing dagat at eto siya. Ayos, di ba mga idol? Oh. So may binanggit si Sir Ichi rito na isang beach na pwede natin puntahan. So silipin natin mamaya. Ito yung paligid natin. Oh, di ba? Ganda. So titignan mo yung tubig, oh mga idol, oh, green na green. So mga pupunta rito sa Camarines Norte, dito lang ito matatagpuan sa Kapalongga. Siguro isa sa magandang spot na pwede natin pasyalan itong Kapalongga, Camarines Norte. So sarap. Sulit na sulit yung rides natin mga idol. Napakasaya. Yung kahit na-scam tayo ni Sir Ichi na medyo malapit lang daw, malayo. Joke lang. Si Sir Rider. Isa sa promotor pumunta rito. This is Isa Rider. Ngayon mga idol, silipin naman natin ang Tinagong Beach Resort. O, dito tayo. Bababa na tayo. Lubak-lubak. Lubak-lubak. Ayan. Dito lang yan sa Kapalongga. Pwede kaya dyan yung motor? Pwede dyan yung motor? Sige, akit tayo sa tulay na luma. Ayun. Nakakatakot naman. O, ayun mga idol. Dito tayo. Nakakatakot. Woo! Nice, man. Success. Para magigiba yung tulay, ah. Ayos na ayos yung biyaheng Bicol na naman natin. What a place. Yun, no? Ganda, oh. Ang lamig ng simoy ng hangin. Hindi ko alam kung magsuswimming kami. Barangay Kamagsaan, Sitio Lomok, Tinagong Beach Resort. Yun po sa unahan. Sige po, salamat. Okay. Okay, dito na tayo. Break. So, punta tayo ngayon sa Selfie Beach Resort. Ito yung daan dito mga idol. Hindi pa tapos. Pang off-road na rin si Easy Ride 150 natin. Mukhang ano to, ah. Mukhang high-end na resort. Ganda rin pala rito. Ayun, nandito nga tayo sa Selfie Beach Resort. So, dito tayo kakain kasi ang mahanap na kainan dun kanina, dun sa Tinagong Beach Resort, walang pagkain. So, tinuro kami rito para kumain. Ang ganda idol dito. Nasa ibang lugar. Tapos dito tayo kakain. Yan. So, dun tayo mamaya. Oh. Pwede tayo mag-stay dito.
Ang gusto mo? Bakit di tayo mag-i-stay? Maganda yung ano ron. View. Doon lang tayo sa may mga kubo doon. O doon tayo sa taas doon. Ikaw, pwede tayo dun sa taas. Bababa tayo. Kahit saan. Kain muna tayo. Hindi na naman niya alam yung gagawin niya kung saan niya gusto. Nice. Naka-order na tayo mga idol. So dahil hindi nga mapakali si Mrs. Easy Rider, hindi niya alam kung saan tayo pepesto. So ang gaganda kasi ng lugar nila rito. So, magre-rent tayo ng isang cottage na maganda. Ang ganda nga naman talaga rito. Nakaka-amaze yung place niya na hindi mo akalain na meron palang ganitong beach resort dito sa Kapalonga. O di ba? Para kang mayaman ka, hindi ka naman mayaman. Di ba? Ang yaman niya. Okay, tapos na tayong kumain. At ngayon, puntahan na natin itong seaside. Punta natin kung ano to kaganda. Wow! Makita nyo yun mga idol, oh. Gusto nyo na medyo maakyat para magandang view. Doon yun sa Tinagong Beach Resort. Panalo dito mga idol! Hindi na naman mapakali si Mrs. Easy Rider. Gusto na naman niya umakyat doon sa Tinagong Beach Resort. Gusto ko na maligo eh. Ito, first time natin nakapunta rito mga idol. Napakaganda. So, galing tayo dun sa kabilang resort, lilipat tayo rito. Magbabayad lang ng entrance dito sa kanila kasi iba yung view rito sa kanila. Maganda yung view rito. Ang init! Hindi kaya yung init ng buhangin. Ano kayo makapag-picture taking sa taas? Kailangan mo na magpalagbok dito. Para sa taas po yan. Ayos ah. Binabalot pala yung mano-mano. From dito sa taas, makikita niyo yung buong area ng dagat. Ayun, maghahagdan ka pala. So, nandito na tayo sa taas, makikita na natin yung baba. Oh, di ba? Yo, nandito tayo sa pugad. Kasi may itlog dito. Yeah. Bamboo China. Kasama. O dito, anong tawag dito? Alala? Medyo mayaman? Picho. Picho? Picho? So, mayroon pa rito sa taas na dalawa. Ito raw ay bagong gawa nila. Half moon saka heart. Ito yung heart nila. Salamat, tatapos din. Ang sunod mag-pictorial. Oh, worth it naman yung 100 pesos na entrance mo. Sino babatiin niya? Journaling na legit po. Bye-bye. Salamat. Ito na, baba na tayo sa Burol. So, okay din naman, mainit tapos mahangin. Ayun, equals maitim. Pwede ka mag-rent. Ito yung mga pwedeng i-rent yata. Yun, 1,700, good for 2 per overnight. Sulitin na natin mga idol yung natitira nating oras dito at mamaya biyahe na naman tayo, pabalik tayo ng diet. Sarap ng tubig! Alright mga idol, so natapos na kami maligo. Ang sarap sana magbabad. Hindi mainit yung sikat ng araw. Sarap ng tubig, maligamgam siya. Dahil malayo pa nga yung babalikan namin lugar at biyahe na naman. So kailangan na namin mag-prepare and kasi bukas mabiyahe na kami pabalik Manila. So mamimiss na naman namin ng Krabi. So samahan nyo lagi kami sa aming mga pupuntahan at di-discover tayo ng mga new places. Lalo na yung mga hindi ko pa napupuntahan at yung Mrs. Easy Rider at Nipote. Puntahan natin lahat yan. Sulit naman dito.